Music is good, but there's no substitute for the listening and the preaching of the Word of God. At I hope na yung mensahe ng mga awitin na yan ay naghanda ng ating puso't isipan sa pagtanggap natin ng blessing mula sa salita ng Diyos. Amen? Are you ready? Amen? Alright, tayo po'y magsitayong lahat as we welcome back in our pulpit our beloved pastor, Pastor Rick Belmonte. Palakpakan po natin. Music is very good. Music is very good, but there's no substitute for the preaching of the Word of God. We love music, but we much love the preaching of the Word of God. Amen. Galatians chapter 5. And by the way, I want to greet you all ng happy Independence Day. Kaya ang babasahin nating talata ngayon ay Galatians chapter 5. It would be somewhat related to Independence Day. Galatians chapter 5. In verse 1. Are you there? Amen. The Bible says, "Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with a yoke of bondage." No? Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na malaya po kaming makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you, O God, sa iyong mga salita. At patuloy naming nanamnamin sa oras na ito. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita po sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang inyong lingkod at aming mga Biblia at anumang pong matutunghayan po namin, mababasa po namin, mapapakinggan po namin mula sa iyong mga salita ay matanim po sa puso't isipan ng bawat makakapakinig at may isabuhay naman po namin ito. Salamat Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang bawat preachers na nakatayo sa pulpito sa oras na ito at nangangaral ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod Panginoon Diyos at pagpalain mo po ang iyong mga anak. And make us a blessing also sa lahat ng tao, lahat higit sa iyong mga first time visitors. At salamat Panginoon Diyos at kung may nakikita pong kayong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan ay patawarin niyo po kami. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Hindi ko po alam kung anong pakakailangan ng relo na yan. Alright? I hope you're ready. Okay. Ito'y sulat ni Apostle Pablo, familiar passage in the Bible or in the book of Galatians. Ito'y sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatia, which is the Galatian church. No? At ang purpose ni Paul sa pagsulat nito is to refute. I-refute niya yung mga Judaizer na ang tinuturo nila ang kaligtasan ay kinakailangang sumunod sa Jewish law. Na kailangang sumunod ng mga mananampalataya sa batas ng mga Hudyo.
which means pertaining to the law of Moses. Of course, ito'y encouragement ni Paul sa mga Kristiyano para sila ay manatili sa kanilang pananampalataya at kalayaan na nasa Panginoong Hesukristo. And the most pressing controversy on the early church was the relationship of new believers, especially yung mga Gentiles sa Jewish law o sa batas ng mga Hudyo. No? Kaya nga ang problema sa mga converts or young churches na in-establish ni Paul sa kanyang first missionary journey kasama itong Galatian church, no, ay ito yung controversy na ang salvation, they need to obey the law of Moses or yung Jewish law, no. Kinakailangan nilang sumunod sa Ten Commandments, o sinakailangan nilang gumawa ng mabuti para maligtas. No? This is the common error during the early church and even today. So maraming so-called Christian churches na nagtuturo that they need to have faith in Christ, but they also need to do some good works so that sila po ay magkakaroon ng salvation. No? So maraming plus, faith plus baptism, faith plus church membership, faith plus rituals, kailangan sumunod sila sa mga rituals, faith plus add mo siya si Mama Mary, you just play, faith plus pray the rosary, pray to the saints, no? And of course, sabi ko nga, ang pinaka kasama rin yan, sumunod sa kautusan ng Diyos, sa Ten Commandments. Pero gusto ko pang ipabatid sa atin lahat, mga kapatid, na wala ngang nakasunod. Even a single person ay walang nakasunod sa law of Moses, especially in the Ten Commandments. Kaya nga, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao to fulfill this law. No? So ang salvation hindi na dun sa pagsunod ng law, kundi sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Ito'y regalo ng Diyos. Yung salvation ay wala tayong kinalaman doon dahil ito ay regalo ng Diyos. All you have to do is accept it. Tanggapin mo to na may pananampalataya. Kaya nga sabi, not of works, hindi sa pamamagitan ng gawa, lest any man should boast. Kasi kung ang mabuting gawa natin ang makapagliligtas sa atin, may ipagmamalaki tayo sa Diyos. Pero wala nga good works. It is only by the grace of God. We are all sinners saved by grace. Amen. I hope this is a very clear to understand. Amen. Maliwanag po na ang salvation ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng bautismo, hindi sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagsunod kung kanino man, hindi sa church membership, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesukristo. He is the only way to God. He is the only way to heaven. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa ating text na binasa, hold fast. Hold or stand fast. No? Sabi nga sa Pablo, stand fast. Ibig sabihin ng stand fast, to persevere. To remain
unchanged or fixed. Yan yung ibig sabihin ng stand fast. Kaya, sinani mo siya sa abide, continue, endure, remain, or hold on. Sabi niyan, stand fast, therefore, in the liberty. Liberty is freedom. No? Ganun lang kasimple yun. Yung liberty dyan is freedom. Kalayaan. O manatili ka sa kalayaan. Wherewith Christ had made us free. Sinong naging dahilan ng ating kalayaan? Ang Panginoong Hesukristo. Made us free. Ibig sabihin ng free dyan is to liberate or to exempt from moral or mortal liability. Kaya ito ang kinuha kong title ng ating pinagpag-aaral ngayon. I-stand fast in freedom. I-stand fast in freedom. Manatili tayo sa kaligtasan, sa kalayahang ito na nakay Kristo Jesus. Amen? I-stand fast in freedom. Sabi yan, stand fast there in the liberty, therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled. Be not entangled. Ibig sabihin ng entangled is to snare, or by implication to keep a grudge or quarrel. No? Yung ikaw ay ipagbuhol-buhulin. Yun yung ibig sabihin ng snare eh. Be not entangled again. Ibalik ka doon at doon ka muling ikulong. Saan yun? Saan ka muling ibabalik at ikukulong? Be not entangled again with the yoke. Alam niyo yung yoke? A coupling that is servitude or a law or obligation. In a law or obligation. Ang maliwanag na illustration diyan, kasi ang another meaning yan is beam of the balance. Kung nakakapansin kayo ng isang kalabaw na nag-aararo o pinang-aararo. So meron yoke yun na nakapatong sa kanyang batok. No? Sabi ko, wag na tayong magpaalipin ulit sa yoke of bondage. No? Sa pagiging alipin. Saan? Sa kasalanan. Ganun lang naman yun, sa bondage is slavery. Dati tayo, lahat tayo ay dating alipin ng kasalanan. Amen. So, ganun yun eh. Yung nung araw kasi, yun the Old Testament, uso yung binibili yung slave eh. Pag marami kang pera, pwede kang bumili ng alipin mo. At pwede mong gawin ang lahat dun sa alipin mo. Kasi binili mo yun. No? Kaya sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni Apostol Pablo, wag na tayong bumalik doon sa pagkaalipin natin. Saan? Pagkaalipin natin sa kasalanan. Kasi doon na tayo pinalaya ng Panginoon. Amen. So why do we need to stand fast in freedom? Yun ang tanong. Bakit kinakailangan nating manatili sa kalayaan? Hindi kalayaan gumawa ng kasalanan, kundi kalayaan sa pag-aalipin ng kasalanan. You know why? Number one, because freedom is not free. Freedom is not free. Alam mo ba yun? Na yung freedom natin ay hindi libre. Bakit? Kasi may nagbayad nun. May nagbayad para tayo maging malaya. Amen? Tingnan mo, 1 Corinthians chapter 6 and verse 20. Binasa ko na rin ito nung nakaraan, 6 and verse 20. Sabi niya, for ye are bought with a price. Tayo'y binayaran ng halaga. And what is this price? It is the precious blood of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi yan, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Binayaran na tayo ng Diyos, kaya hindi na tayo kailipin ng kasalanan. Amen. There was a great battle
No, maraming dumaan na battle bago tayo naging malaya. 8,000 of people risked their lives and even sacrificed their life before we obtain freedom. As far as freedom of the Filipino people is concerned. Amen? Bago natin nakamit yung kalayaan ng Pilipinas in 1898, June 12, maraming battle ang naganap. Amen? It is more than 330 years tayo ay na-colonize ng Spaniards. You are in bondage by their own rules because of their dominant power against the Philippines or the Filipino people. Dominante sila eh. Kaya kaya nila tayong alipinin. Kaya napasunod nila tayo. Meron tayong tinatawag ng Spain colonial government before June 12, 1898. Amen. Noong June 12, 1898, ito yung pinoclaim ni Aguinaldo na ating kalayaan. Pinirmahan niya to way back June 5, 1898. Amen. Pero 1896 pa lang meron ng revolution against the Spaniard na pinangungunahan ni Bonifacio. Merong tinatawag na ang tawag diyan, Katipunero. Secret ang tawag diyan, secret organization against the Spaniards. Spain government, colonial government. At naging miyembro nito si Aguinaldo. No? So from then, in 1896, tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga nauna nating kapwa Pilipino, ng mga magulang natin na Pilipino. Amen? So it is revolution against the Spanish government. Hanggang sa si Aguinaldo ay na-exile sa Hong Kong kasama ng mga leaders ng itong mga revolutionary government na ito against Spain. No? Pero for some reasons, merong binigay na pera sa kanila. I don't know para saan yun. Maaaring isuhol. Pero ito'y pang-oppress ng Spain or Spaniards sa ating mga Pilipino para manatili yung kanilang panghahari, pagro-rule sa ating bayan. No? Pero dahil sa ating mga bayani tulad ni Bonifacio ay patuloy na nakipagbaka para makamtan natin yung kalayaang ito. Amen. Hanggang sa nakatulong natin yung mga Amerikano para makipaglaban sa mga Spaniard na ito. Hanggang sa natalo nila before 1898. Kung di ako nagkakamali, yung commander ng Navy ay si Commodore Dewey. No? Nang natalo niya na yung forces ng Spain during that time, ay itong mga Amerikano ito, itong mga Navy forces na ito ay kinuha na nila si Aguinaldo at sa kanyang mga kasama at binalik sa Pilipinas. And that was the time. Yan, May nangyari yun, nakabalik siya dito, then June 5 nag-proclaim si Aguinaldo. Kalayaan against the Spaniards. Spain colonial government. So malaya na tayo. Malaya na yung mga Pilipino. Pero bago naging malaya yung mga Pilipino sa oppression ng mga Espanyol, marami munang naging battle. Nandyan yung battle, yung Kawit Revolt, nandyan yung battle,
Iniimos, Battle of Talisay, Battle of Binakayan, Battle of Pateros, Zapote Bridge, Battle of Dasmariñas, Battle of Timalan, Battle of Naik, Battle of Mount Puray, Battle of Aliaga, Alapan, and so on and so forth. Ibig sabihin, sa bawat battle na yan, maraming namamatay. Ibig sabihin, maraming Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay para makamtan lang natin yung kalayaang ito. Amen. Kapatid, 1898, nung nakalaya tayo sa oppression ng Spain colonial government. Pero magtataka ka, napakarami pang tao, napakaraming Pilipino na hanggang ngayon ay alipin ng paghahari ng mga Espanyol hanggang ngayon. Amen? They're still in bondage of the unbiblical teachings of this Spain colonial government. Kasi hindi naman nila tayo tinuruan maging Kristiyano, kundi tinuruan nila tayo, binigyan nila tayo ng isang relihiyon, at itong relihiyon na ito, kinakailangan nating mag-cling dito. If not, tayo, yun ay magbubunga ng kamatayan. Amen? That's why yung mga Pilipino nag-submit na lang sa kanilang unbiblical teachings. Saan ba natin nakuha yung superstitious belief? Sa kanila yun. Saan ba natin nakuha yung mga anting-anting? Sa kanila yun. Amen? Saan ba natin nakuha yung mag-worship ng mga images? Sa kanila yun. Saan ba natin nakuha yung mag-pray para kay Mama Mary, mag-pray ng rosary? Sa kanila yun. Saan ba natin nakuha na kailangan natin mag-pray sa mga santo? Kailangan natin panalangin yung mga patay. Na kailangan natin mangumpisal dun sa box. Naalala ko isang nangungumpisal. Sabi nung nangungumpisal, sabi nung isang worker ng isang simbahan na babae, no, merong dumating na tao at nagbigay sa kanya ng 20,000 pesos na kasobre. Sabi niya, pakibigay na lang kay pare, kay father. Sige po, ako na pong bahala rito. Hindi niya ibinigay kay father. Siyempre, nalaman ni father. Tinawag niya to si, ang pangalan niya to si Petra. Petra, halika. Kinakailangan mong mangumpisal. Sige, dinala siya sa box. Petra, may kasalanan ka ba? Opo, Father. Anong kasalanan mo? Meron po akong hindi nagawang trabaho, sir. Ano pa? Hindi ko na ganito, hindi ko nagawa. Ano pa? Wala na po, Father. Yung tinanggap mong pera. Ano po, Father? Yung tinanggap mong pera. 20,000 yung galing dun sa taong kay ano. Ano po, Father? Yung pera. Hindi ko po kayo naintindihan, Father. Mas mahirap. Hindi mo ko naririnig? Hindi. Sige, palit tayo. Sinubukan ni Father eh. Sige, magsalita ka. Sabi na yung babae, Father, nakita ko po yung guwapings galing sa inyo. Lumabas sa inyong pintuan kasi malapit lang naman tayo eh. Nakita ko po lumabas, tapos nagyakap pa nga kayo, tapos nag-goodbye kiss pa nga kayo. Sino yun, Father? Ha? Hindi kita marinig. Father, yung lalaki na nag-kiss pa nga sa'yo, nag-hug, sino yun? Hindi kita marinig. Tama nga, totoo yung sinasabi mo. Sige, umalis ka na. Parang katatawanan lang eh, no? Nakakatawa naman talaga yun. Kaya nga, hindi tayo inuutusan ng Diyos na mangumpisal sa tao. Ang kinakailangan nating pag-confessa ng kasalanan natin ay sa Diyos.
Kasi yung tao ay makasalanan din. Wala siyang magagawa sa atin. Amen. Amen. Magtataka ka, na 1898 pa tayo malaya sa kanila. Pero yung kanilang itinuro sa atin nananatili sa puso't isipan ng mga Pilipino at hanggang ngayon ay alipin pa ang maraming Pilipino. Amen. Kung meron man tayong bisita, kayo po ay na-offend sa sinabi ko, bago po kayo ma-offend, bago po kayo magalit sa akin, you better study your Bible. Pag-aralan niyo po yung Biblia. Na itong Biblia na to ay matagal po itong itinago sa atin. Ha? Matagal po itong itinago sa atin ng ating mga forefathers sa pananampalataya. Kailan lang ba ito na-open sa mga tao? Yung mga tao nung merong nang dumating na Kristiyano, yung totoong Kristiyano at may dalang totoong Biblia. Pero beforehand, hindi talaga ito pinapabasa sa atin. Naalala ko yung nanay ko, grabe religyosa yun eh. Mandadasal sa patay yun eh. Kung saan magdadasal yun, kasama ako eh. Pagkakanta yun sa mahal na araw, kasama ako eh. Ha? Pero nang napansin ko, meron naman kaming altar na punong-puno ng libreta, maraming libreta, mga dasal kung kani-kaninong santo. Pero yung Biblia na nasa gitna ng altar, sabi ko, bakit hindi natin ito binabasa? Bakit hindi natin kaya binabasa ito? Bible ito, di ba? Ay sabi, anak, hindi natin maiintindihan yan. Kasi yan ay sagrado. Biruin mo yan. Sinong nagturo sa atin yan? It is the Spaniard na nag-alipin sa atin ng 330 years bago natin makuha. May taas, may wagayway ang bandilang ito. 330 years tayong alipin. Kaya hanggang sa ngayon, maraming mga Pilipino na alipin pa ng itinuro sa atin. Alipin ng kasinungalingan. Amen. Kapatid, freedom is not free. Nagbuwis ng buhay ang Panginoon para maging malaya tayo sa kasalanan. And yet hanggang ngayon alipin tayo ng kasalanan, pabalik-balik tayo sa kasalanan. Amen. Pero man, sabi ko nga sa inyo, ikaw ay nanay, at alam mong Kristiyano ka na, alam mo na pag ikaw ay namatay, tiyak mong pupunta ka sa langit. And yet, hanggang ngayon, ikaw ay alipin pa rin ang bisyo mo na ML. Kapatid, talagang nagtataka lang ako kung bakit marami mga tao, marami mga nanay, marami mga tatay na alipin ng pangdadaya, pangluloko ng doktrina ni Satanas. Parang hindi magkakasalanan. Parang pag nag-aksaya ka ng oras mo sa mga walang kabuluhan ay parang hindi kasalanan. Sabi ko nga sa'yo, kung tayong mga magulang mag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan, paano pa kaya yung ating mga anak? Amen? Paano pa sila? Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo mga kapatid, na malaya na tayo. That was more than 2,000 years ago. Na merong isang Diyos na mula sa langit, iniwan niya ang kanyang trono, nagkatawan tao, nagsacrifice, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa kabayaran, katubusan ng ating kasalanan. And yet hanggang ngayon, ay alipin tayo ng kasalanan. Maraming nagbiwis ng buhay bago natin makamtan yung kalayaan at kasarinlan. Maraming nagbuwis ng buhay bago natin na itaas yung bandera na yan. Yet hindi natin papahalagaan. Kaya nga kagabi, naiinis akong tignan eh. Habang kinakanta namin yung lupang hinirang, merong mga staff na pagalaw-galaw sa kanyang kinatatayuan.
As if hindi niya na alam yung basic, yung fundamental na itunuro sa atin ng ating mga magulang kung paano dapat respetuhin yung bandilang ito. Yan ay simbolo ng ating kalayaan. At maraming buhay ang nagbuwis para makamtan natin yan. Amen? But did you realize, brethren, kung bakit meron tayong ganitong banner? Ha? Bakit meron tayong Baptist banner? Because of the book that is the Bible, the blood that is the blood of the Lord Jesus Christ, and the blessed hope which is the coming of the Lord Jesus Christ at any moment. Yung pag-aasa natin ay paparito ang Panginoon sa anumang panahon, sa oras na hindi natin inaasahan. Amen. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not told you. I go to prepare a place for you. And if I go, I will come again to receive you unto myself. And for where am I, there ye may be also. Pangako ng Diyos sa atin yun. And that's our blessed hope. Amen. We're Baptists. Amen. Kaya hindi mo dapat tanggalin yung pangalang Baptist. Napakahalaga niyan. There was a man sent from God whose name was John. Who's that John? It is John the Baptist. He is the only authorized person to baptize people during his time. So being a Baptist preacher is an authority from God. Kung paanong niloko tayo nung naghahari sa atin bago tayo makakamit na ng kalayaan na tayo tawaging Pilipinas. At malayang Pilipino. Pero inipress tayo ng more than 300 years at paniwalain tayo sa maling doktrina na wala sa Biblia. And yet marami pang alipin hanggang ngayon. And some of them is your relatives. Yung iba nandun sa loob ng tahanan nyo pero hindi mo maisama sa church for some reasons. Yung iba doon ay kamag-anak mo, pinsan mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo, kaibigan mo, pero sila ay hindi pa nakakapakinig ng gospel mula sa iyo. At hanggang ngayon ay alipin sila ng maling turo na wala sa Biblia. Amen. Freedom is not free. Ha? Bakit? Nagtigis ng dugo, banal na dugo ang Panginoon at tagapagligtas natin para lang makamtan natin yung banner na yan. Ha? And we have the book. The complete revelation of God. The pure word of God. The inspired word of God. And we get the blood. It is the blessed, it is the precious blood of the Lord Jesus Christ. Na natigis once for all. Mas mahalaga pa yun sa napakaraming dugo na nagbuwis ng kanilang buhay para lang maatay natin yung kalayaan ito bilang isang Pilipino. Mas mahalaga yung dugo ng Panginoon sa mga taong nagbuwis ng buhay para lang makamtan natin yung kalayaan bilang Pilipino. And yet, maraming Pilipino hanggang sa ngayon ay alipin ng dyablo. Hindi makawala sa alak. Hindi makawala sa sigarilyo. Hindi makawala sa sugal. Hindi makawala sa babae. Hindi makawala kung saan-saang klase ng kasalanan. Ha? Why? Because the false doctrine before we got this freedom. Pero meron na tayong banner.
more than 2,000 years ago, nung nag-sacrifice yung ating Panginoon na tagapagligtas. Amen. Hanggang ngayon ba naman, kapatid, Kristiyano tayo hanggang ngayon, nagpapaalipin pa rin tayo sa kasalanan. Sabi ko, bakit napakahirap mong isuko yung ML na yan? Hindi ka katuloy makapunta sa church eh. Kaka-ML mo. Ikaw ang kausap ko. Hirap na hirap kang isuko yung ML na yan. Ha? Kaya tuloy, hindi kayo makapag-usap ng asawa mo, ng mga anak mo na hindi mo makausap, hindi mo na nga maturuan. Imbis na module, module legend. Ha? Pati module legend na eh. Nakita ko yung mga module ng mga bata eh. ML na rin. Inspired sila mag-promote ng ML. Pero gusto kong sabihin sa inyo, matagal na yung kasalanan na yan. Minodify lang ng diablo na parang hindi kasalanan. Pero before tayo magkaroon ng kalayaan dito, na-oppress na tayo ng iba't ibang klaseng kasalanan. But we have this banner. We have the Lord Jesus Christ in our life. Amen? I hope you're already saved this morning. Kung ligtas ka na, meron ka ng Panginoon sa buhay mo. Meron ka ng banner. Meron ka ng book. Meron ka ng blood. Meron ka ng blessed hope na minsan isang araw, paparito ang Panginoon para sa iyo at para sa akin. Just be very sure. Nakasama ka nga sa salubong sa Panginoon. Ha? Siguraduhin mong ligtas ka nga. Because if not, minsan isang araw paparito ang Panginoon, that is our blessed hope. Pero kung ikaw ay nagkukunwari lang Kristiyano, ikaw yung may iwan sa lugar na ito, how I wish, how I prayed na mangyayari yan pag Sunday. Habang tayo ay nagsuservice. At pag napansin mong wala ka ng katabi, dalawa na lang tayo na iwan dito. Delikado yun. Ha? That's why we need to be very, very sure na tayo nga ay ligtas. Paano tayo maliligtas? Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Sampalatayanan mo lang ang Panginoong Jesucristo, hindi baptist ang magdadala sa iyo sa langit, kundi ang Panginoong Jesucristo. It is the blood of the Lord Jesus Christ. Siya yung dugo, banal na dugo ng Diyos, ang naglinis ng ating kasalanan. Amen. Kaya kung meron ka pang natitirang aral, turo before June 12, 1898. Kung meron pa, kapatid, isuko mo na yan. Hindi yan doktrinang Kristiyano. Yan ay doktrinang pagano. Ang akala kasi ng mga Pilipino, kasi siyang pinakamatagal sa Pilipinas, akala nila siya yung kauna-unahang relihiyon. Ang tawag nila ay relihiyon. Pero gusto ko pong ipakilala sa inyo, gusto ko pong i-remind sa inyo na bago pa magkaroon ng Roman Catholic in 303 years during the term ni Constantine, meron na pong Baptist people. Yung nangangaral ng tamang gospel. Nagtuturo ng tamang katuruan. Hindi po yung nagdala sa atin ng pang-aalipin before magkaroon tayo ng Independence Day in June 12, 1898. I hope you're listening. Napakahalaga po nun. Our freedom is not free. Why? There is a blood. Merong nagtigis ng kanyang banal na dugo. Wala namang kasalanan ng Panginoon. Ha? Tayo naman ang makasalanan. Amen? Pero nagbuwis ng sarili niyang buhay at dugo ang Panginoon para sa ating kasalanan.
Maging malaya lang tayo sa pang-aalipin ng diablo sa buhay natin. Kapatid, huwag ka na magpaalipin. It's high time to grow. We need momentum of growth. Tama na. Tama na yung ML na yan. Pakiusap lang. Kapatid, ikaw talaga kausap ko. Tama na yung ML. Biruin mo, pansinin mo sa loob ng bahay. Ang pinagkakabisihan nila, alam mo, pinagkakabisihan nila, lahat nakalagay sa sulok. Sa iba't ibang sulok ng bahay. Lahat may cellphone. Hindi nag-uusap-usap. Bakit? Lahat naka-ML eh. Kaya yung pinaka-trending ngayon, yung bagong namatay dahil sa ML. Ay ako'y sasaludo pa ako dun sa namatay dahil sa kamumodule eh. Grabing seryoso mag-aral. Kakapuyat sa module niya. Pero yung namatay dahil sa module legend, ay, nakakahiya yun, kapatid. Kapatid, facts yun. Facts. Ha? Kasi nakakalason talaga ng utak yung laro na yan. Nag-originate yan sa kaisipan ni Satanas. At gumamit din siya ng kanyang mga instrumento. Mga kampon ni Satanas na gumawa niyan para mapunta sa iyo. Kapatid, anak ka na ng Diyos, malaya ka na sa kasalanan. Huwag kang magpaalipin sa diablo. Ha? Kaya kayo mga magulang, nag-uumpisa pa lang yung anak nyo, ma-addict dyan sa ML na yan, tanggalin nyo na. Bigyan nyo sila ng ibang activities. Pambira, ang galing na maglaro ng ML na hindi pa nga marunong magsulat. Ha? Hindi pa marunong magsulat ng pangalan. Hindi pa ma-identify lahat ng numbers. Pero ang galing maglaro ng cellphone ng bilis. Ay, nakakahiya yun. Ay, sino nakakahiya? Yung bata, hindi. Yung magulang na nagkukonsidne sa anak. Amen. Thank you, Dong. Ha? Kaya kayo mga magulang, nakikiusap ako sa inyo. Tanggalan nyo ng cellphone yung anak nyong wala namang trabaho. Wala siyang ibang trabaho kundi magpasaway sa inyo. Actually, siya'y nagiging mitya ng buhay nyo. Sabi mo, lagi na lang stress sa anak ko, tanggalan ng cellphone. Kaya yan naging tamad dahil sa cellphone na yan. Turuan mo siyang magtrabaho sa bahay. Baka hindi pa yan marunong maglaba ng kanyang underwear. Turuan mo kung paano maglaba ng underwear. Baka hindi pa yan marunong maghugas ng plato. Turuan mo kung paano maghugas ng plato. Nasa tuwing maghuhugas ng plato, basag-basag na lang palagi yung mga paso. Yung mga kamay ng tasa, ubos na. Tignan nyo yung mga tasa natin sa likod. Wala na mga hawakan. Ha? Amen. Mga magulang, it's high time to grow. Because our freedom is not free. Nagkaroon lang tayo ng kalayaan dahil merong nagbayad para sa ating kalayaan. Before lahat tayo ay alipin ng diablo, you are of your father the devil, and the last of your brother he will do. He was a murderer from the beginning, and about not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and a father of it. Lahat tayo ay anak ng diablo before. Bago tayo na-adapt ng Panginoon sa pamilya ng Diyos, in John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo anak ng diablo, and yet bakit hanggang ngayon sinungaling pa rin tayo? Bakit hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo natin? Bakit hanggang ngayon maalipin pa rin tayo ng bisyo? Ha? Our freedom is not free. Amen.
stand fast in freedom. Ha? Manatili tayo na dito, pang-awakan natin yung kalayaan na to. Kalayaan na ipinagkaloob, regalo ng Diyos sa atin. Pahalagahan naman natin. Ha? Tulad ng pagpapahalaga natin sa bandilang, alam mo magtataka ka, maraming mga patriot ngayon. Grabing makipaglaban para sa kanilang bansa, handang mamatay para sa kanyang bansa. Pero may bihira mga Kristiyano na handang mamatay para sa Panginoong Hesukristo. Amen. 1 Corinthians chapter 7, verse 23. First Corinthians chapter 7, verse 23, the Bible says, "Ye are bought with a price. Be not ye the servants of men." Tayo ay binayaran na ng presyo. Ano yung presyo na yun? A precious blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Dapat malaya na tayo na nakakapaglingkod sa Panginoon. Hindi na tayo alipin ng tao. Huwag tayong magpaalipin sa tao. Amen. Minsan yung ating lust, alam mo yun? Yun yung nagpapalayo sa atin sa tao eh. Ha? Dalawang uri ng lust is lust of the eye and lust of the flesh. Minsan kung ano yung maganda sa atin, doon tayo susunod. Maganda sa ating paningin, doon tayo pa susunod. Kahit paulit-ulit sinasabi sa atin ng ating magulang, anak, hindi yan. Pero sa atin, dahil maganda sa ating paningin, pinipilit natin, siguro naman magbabago siya. Sige na ma, sige na pa, mabait naman siya, mukha lang adik. Pinagpipilitan natin yung maganda sa ating paningin. Amen. Hindi man lang natin inaalintana na pwede tayong maging alipin pag pumasok tayo sa isang relasyon na hindi kalooban ng Panginoon. Biruin mo yan. Nakilala mo lang sa multimedia, nag-pop up lang na sinabi sa'yo, kilala kita. Matagal na kitang crush. Magiging curious ka naman. Sabi mo, sino ka? Sino you? Ha? Kilala mo na ako. Lagi tayo nakikita sa church. Kilala ka na. Sige nga, kung kilala mo ako, pwede ba tayo magkita? Yeah. Saan tayo pwede magkita? Pwede ba sa templo? Nagrarush siya papuntang templo. Pagtingin, wala naman. Wala naman. Kamot. Ano kaya yun? Pagdating niya, pagpasok niya, nandito pala sa loob. Kaya kapatid, huwag kayong magpagpatol sa text, sa chat. Pag may nag-chat sa inyo, huwag kayong mag-i-entertain ng kasalanan. Sabi mo sa kanya, wala akong panahon makipaglokohan sa'yo.
Ha? Anak na ako ng Diyos. Kung ikaw man ay anak ng Diablo, sumunod ka sa tatay mo. Ha? Pero ang masakit nga, anak ka na ng Diyos eh. Sunod ka ng sunod sa anak ng Diablo. Ha? Sabihin sa'yo, huwag ka muna magsimba ngayon. Gimik tayo. O kaya nga may mga Sunday na wala ka dito. Nandun ka sa gimikan. Amen. Kapatid, anak ka na ng Diyos, pinalaya ka na ng Diyos. Hindi ka na alipin ng tao, hindi ka na alipin ng kasalanan. Amen. Anak, kailan ka pa magbabaka? Naalala ko yung kwento ni Pastor Hill. Si nanay niya, grabe ang sakripisyo sa kanya. Grabing sakit ng nanay, sakit ng ulo ng nanay niya. Dahil sa panahon, bagamat siya'y lumaki sa Sunday school, pero dumating yung panahon na siya'y nag-backslide at siya'y napalayo sa Panginoon. Pero yung nanay niya hindi huminto sa pananalangin sa kanya. Kaya yung nakabalik siya sa Panginoon, nagsuko ng buhay sa Panginoon, and then he got a great work. Doon tayo nang galing. Kaya kayo mga kabataan, siseryosohin nyo lang yung salita ng Diyos sa buhay nyo. Malaking bagay, malaki pa ang magagawa nyo para sa Panginoon. Hindi katulad ko, ako nag-retired pa sa serbisyo bago nag-pastor eh. Pero kung bata pa ako nagpastor, mas marami pa sana akong nagawa sa Panginoon. Pero hindi man huli ang lahat, sabi ng Biblia, wala mang huli sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung merong mang mas advantage sa kapanahunan na ito, kundi walang iba kundi kayo mga anak. Marami pa kayong magagawa sa Panginoon. At gusto kong ipaalala sa inyo mga anak, hindi na kayo alipin ng kasalanan. Huwag kayong magpaalipin sa kasalanan. Amen. It's high time to grow. Because our freedom is not free. Someone sacrificed his life for our freedom. Amen. A lot of people sacrifice their life para lang makatay natin, makamtan natin yung kalayaang ito. But do you realize na mayroong isang persona na higit pa sa maraming tao na yan? Kaya kahit nag-iisa kang Kristiyano sa pamilya mo, o sa community mo, sa trabaho mo, sa school mo, you plus God is majority. Huwag tayong magpadaig kasi majority sila. Nakisama lang naman ako kasi wala na ako mapuntahan. Out of place ako. Hayaan mo lang out of place. Sabihin ka ng manang kasi lagi mahaba yung palda mo. Sabihin ka ng attorney dahil lagi ka naka-necktie. So be it. Ang mahalaga, panindigan mo na ikaw ay malaya na sa kasalanan, kapatid. And that is our standard. Yung banner na yan ay nagre-represent ng ating standard of living. Amen. Dapat manatili tayong buhay na patutuo sa tao na meron tayong standard na yan. Kung pupunta tayo sa ibang bansa, meron tayong flag of the Philippines, alam nila, taga-Pilipinas tayo. Pero kung pupunta ka sa ibang lugar, tapos may bit kang Biblia, maayos yung kasuutan mo. Kung lalaki pa, maayos ang gupit mo. Kung ikaw ay babae, maayos ang palda mo. Sasabihin ng mga tao, Baptist yan. Hindi mo na kinakailangan dalhin yung flag na ito para makilala kang Baptist. Just do the standard of a Baptist. Amen. Hindi yung parang pag nagsuot ka, parang wala na ring damit. Two-piece na nga lang. Manipis pa. Haharap ka pa sa cellphone mo. Tapos magtitiniktok ka pa. Tapos ipapublish mo worldwide. Anong hinahabol mo? Subscriber. Meron na akong 1,000 followers. Saan mo dadalhin yun?
O sige, sabihin natin, kumita ka na ng 1,000,000. O, kumita ka ng 2,000,000 dahil sa kaka-ML mo. O, saan mo dadalhin yun? Ha? Ang tanong ko lang naman, where is God in your life? Ha? Siya ba yung nagpalaya na sa'yo sa pagkaalipin sa kasalanan? O ikaw ay nanatili pa rin kasalanan bago mo pa makuha yung flag na yan? Amen. I hope the message is clear. Clear ba? Clear ba? You stand fast in freedom. Why we need to stand fast in this freedom? Because freedom is not free. Someone paid our freedom. Kung dating alipin man tayo ng kasalanan, hindi na tayo alipin ngayon. Kapatid, huwag na tayo magpaalipin sa kasalanan. Just go with the standard. Follow our standard. Amen. We have the book, the blood, and the blessed hope. That is the Baptist people. I hope the message is clear. Why we need to stand fast in freedom? Why? Because freedom is not free. Dapat maging grateful tayo sa freedom na yan. Dahil may nagbayad ng ating kalayaan. Ha? Bago natin nakamtan yung kalayaan at kasarilan ng Pilipinas, libong tao ang ibinuwis ang kanilang buhay para dyan. Ha? Nakalaya tayo sa Spain, sa colonial Spain colonial government, pero nandiyan naman yung Amerikano nag-oppress din sa atin, nandiyan pa yung Japanese regime na nag-oppress din sa atin. Bago natin nakamtan yan, in June 12, 1962, kung di ako nagkakamali, na si Macapagal ay pinalitan niya yung kalayaan, yung araw ng kalayaan natin, ginawa yan na July 4. Nakapattern sa kalayaan ng araw ng Independence Day ng Amerika. Kasi ang nasa mind ng Amerikano, tayo ay isang parte ng kanilang ng state. Kaya yung kalayaan na yun, kalayaan ng Amerika, kalayaan din ng Pilipinas. Pero nung si Macapagal na ang naging presidente, naglagay siya ng isang proclamation na ibalik sa June 12 yung ating kalayaan. Amen. Kaya hindi simple na nagkaroon tayo ng flag na yan. Bago natin yan naging flag, bago natin yan naging banner, maraming buhay ang nagbuwis dyan. Sa panahon pa ng mga Espanyol, sa panahon pa ng mga Amerikano, sa panahon pa ng mga Hapon na yan, na nag-oppress sa mga Pilipino. But this is physical, and this is a spiritual thing. Spiritual is better than physical. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mas mahalaga yung tao na nasa loob neto kesa itong taong iniingatan natin. Grabe ang kain natin, diet. Inabantayan natin yung ating diet, wag lang tayong magkaroon ng sakit. Grabe ang workout natin. Grabe ang cardio exercise natin. Ayaw nating magkasakit. But it's only physical. But how about your spiritual? How about your spiritual life? Kumusta ka na, kapatid? Malaya ka na nga ba sa pang-oppress ng dyablo sa buhay mo? Ha? O hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng kasalanan?
Ha? Hindi mo maisuko-suko yung cellphone mo sa magulang mo kasi meron kang nakatagong maraming textmate dyan. Ha? Hindi mo maisuko-suko sa misis mo yung cellphone mo, laging nakatago, laging naka-lock screen. Hindi mo binibigay yung password kasi meron kang sikreto. And by the way, mga asawa, no? Hindi ko sinabing pakialaman niyo yung cellphone ng mga mister nyo. No? Huwag kayong nangingialam ng cellphone ng asawa niyo kung ayaw yung masaktan. Paano kung masasaktan? Bubugbugin ka ng asawa mo? Hindi. Baka may makita ka doon na hindi mo maintindihan kasi siya ang kausap. Hindi naman laging mayroong pasing sa buhay ng asawa mo. Minsan-minsan lang yan dumaan si pasing. Kung tapos na siya ron, tapos na yun. Huwag mo na siyang singilin doon. O bigyan mo pa rin siya ng liberty sa kanyang sariling cellphone. Huwag yung para kang addict na bawat ring ng cellphone niya chinecheck mo kung sino. Talo mo pa yung addict. Tamang hinala. Tapos pag umalis yung asawa mo, kung saan pumunta nagtatrabaho, ang iisipin mo, siguro kay pasing na naman pumunta ito. Hindi ko na naman makontak yung cellphone. Yung pala kaya hindi mo makontak, blinak mo. Bakit mo blinak? Kasi nung tumatawag sa'yo, nag-e-ML ka. Ayaw mong maistorbo sa ML mo, blinak mo yung tawag ng tawag sa'yo. Tapos nang naisipan mo, nasa na nga pala yung asawa ko. Saka mo siya tinawagan. Bakit hindi ka man lang tumatawag? Hindi ka man lang nagte-text? Hindi ka man lang nagchat sa akin? Wala na, hindi mo na siya makontak kasi lobat na siya. Siguro doon na naman yun umuwi kay kanino kaya? Kay Maria? Kay Fe? O kay wala, dumami na. Dumami na yung kapraningan mo. Pero kung sensitive ka lang sana sa komunikasyon mo sa asawa mo, hindi ka mag-iisip ng masama. At lalo higit yung tiwala mo, asawa mo na yan eh. Ikaw nga yung pinakasalan eh. O ikaw na nga yung kasama. Matagal-tagal na panahon na rin. Wala naman siyang ibang pasing na. Tapos na yung pasing sa buhay niya. It's high time to grow. Magtiwala ka naman sa asawa mo. Hindi lagi ka na lang parang adik. Punong-puno ng pagdududa. Tamang hinala. Ha? It's high time to grow. That's why momentum of growth is very important. Amen. It's high time to grow. Christians, take note, keep in mind that our freedom is not free. Somebody paid the penalty of our sin. I hope the message is clear. Stand fast in freedom because freedom is not free. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat. Sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message na pinapatuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa. Salamat Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kalwalatian sa inyo. At patawad sa bawat pagkakasala po namin, ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? At makipag-usap tayo sa Panginoon. Let's come to the altar. Kneel down and talk to God.
Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message at patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Bigyan yung mga aming mga kapatiran at sa kanilang tahanan. At yung mga anak yung lumapit sa inyo sa oras nito, alam mo po ang kanilang inilapit, alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. O Diyos, tugunin mo nga po ang ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Diyos, salamat, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope may natutunan po tayo sa umagang ito. Amen? Amen? So maraming hindi nakalaya sa binig ng tahanan. Na maraming hindi nakapagsimba maraming bakanting upuan. Anyways, let's invite more people this afternoon. At patuloy natin ma-enjoy ang araw ng Panginoon. Amen. Amen. After the closing prayer, ang aming mga bisita, kakausapin lang po kayo ng aming kapatiran for less than 5 minutes at may ipepresent lang po sa inyo. Right? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat po muli sa natapos na gawain. Salamat po sa inyong mga salita. Palayan po ito sa puso't isipan ng inyong mga anak. At sa pansamantala po namin paghiwa-hiwala, ingatan mo po ang inyong mga anak hanggang sa makauwi sa kanilang tahanang safe and sound. At ganun din po, ibalik mo po kami mamayang hapon para sa aming afternoon service at 5 o'clock, O God. Palayan mo po ang inyong mga anak. Tumaasa po kami ng protection at pagpapala po sa inyong mga anak. At muli, ibalik niyo po kami ng tamang oras mamayang hapon para sa aming pananambahan. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At pakaingatan mo po ang inyong mga anak. Ito po yung aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you and good day.